Ito naman, nakausap ko isang lector. She is an attorney. She's a lawyer. She worked for several agencies of the government. Nung tinanong ko siya, kamusta ka na? Ito, Father, nag-resign na ako. Bakit ka nag-resign? Hindi ko na kaya. Hindi niya matanggap lahat ng nakikita niyang corruption at lahat na siguro sabi niya ng modus operandi ng corruption nakita na niya. Hindi niya na kinaya. She resigned from her post. Sabi niya, Father, I will give you an example. So I'll share this with you, friends. Sabi niya, there is this one department. Every week, they spend 5 million pesos. 5 million pesos every week to party. To party. Bakit? They're celebrating their quotas, yung mga bagay na quota ng mga kailangan, yung mga celebration. 5 million pesos every week. Oh my gosh. Diba may mga bahay minsan na marirelocate. Binibigyan yung kada bahay ng 10,000 pesos. Pero Father, alam mo ba, ang budget kada bahay is 100,000 pesos. Saan napupunta yung 90,000? Diba? Tapos sa gobyerno, ang daming ghost employees na hindi naman nakalista bilang empleyado pero tumatanggap ng pera, ng maleta, I don't know what. Sabi niya, Father, kung ako, marami nag-aalok din sa akin, kung tinatanggap ko rin yan, malamang wala ako dito. Malamang mayaman na ako, sabi niya. And so sabi ko, so what are you doing now? Wala, I'm in between jobs. Pero Father, ayoko na dun. Mas masaya na ako dito. Grabe yun. Yung, nandyan na yung pera, nandyan na yung prestige, nandyan na yung power na ibinibigay na sa kanya, pero pinili pa rin niya yung values niya sa puso. And I think, my dear friends, this is where it comes down to the line. This is where it gets real. Sa buhay natin, kailan o paano mo nasasabi na hindi natin pinipili yung mga masasarap, yung mga mararangyang bagay, but we choose what is simple and humble and good.